We deserve better. Alam mo, nung isang araw nagpahayag yung asawa ni Robin Padilla na si Mariel Padilla. Nasabi niya that we do not deserve him. Tinutukoy niya dito ang asawa niya si Robin Padilla. We do not deserve him as a senator. Kaya daw hindi na siya tatakbo bilang senador sa susunod na eleksyon. Ngayon sa tingin ko, marami sa ating mga kababayan ang mag-a-agree dito kay Mariel na talagang we do not deserve Robin Padilla. Ako mismo nag-a-agree ako sa asawa ni Robin Padilla that we do not deserve him dahil we deserve better. Alam mo, tingin ko naman, mabait naman siguro itong si Robin Padilla. Mabait na ama, maayos na asawa. Pero ibang usapan na, pag pinag-usapan natin yung mundo ng politika, yung pagiging isang senador, yung pagiging isang mambabatas. At dito sa mundong to, maraming pagkukulang si Robin Padilla. At natutuwa talaga ako na hindi na siya tatakbo sa susunod na eleksyon. At salamat Robin Padilla na hindi ka natatakbo ulit. Dahil nga, we do not deserve you. Kasi we deserve better. At nasabi ko to dahil pag tinignan mo, may mga ilang rason kung bakit talaga we do not deserve Robin Padilla. Number one, Robin Padilla is a die-hard Duterte supporter. Pinaka-die-hard na to. Inaamin niya mismo. Wala nang paligoy-ligoy. Sinasabi niya na susuportahan niya si Duterte at si Duterte lamang. Na kahit na anong maling gagawin ni Duterte, susuportahan niya. Poprotektahan pa niya at dedepensahan pa niya. Kahit na may ginawang abusado, kahit na may ginawang pagkakamali o katiwalian, susuportahan niya at dedepensahan pa niya. Yan ba ang dapat na maging mambabatas? Yan ba ang isang tao na dapat maging senador? Hindi. Dahil ang isang senador ay hindi pwede maging loyal sa isang personalidad. Kailangan ang loyalty ng isang senador ay sa kanyang bansa at sa konstitusyon. Hindi po sa isang personalidad. Hindi po to kulto. Gobyerno po to. Pero hindi ko din mabintang si Robin Padilla kung ba't siya ganun ka-loyal sa mga Duterte. Binigyan ba naman siya ng absolute pardon, di ba? Sa bagay, siguro naman kung sino man mabigyan ng absolute pardon ng isang presidente, magiging loyal ka din doon eh. Kasi kung hindi dahil sa absolute pardon na yun, nakakulong ka na ngayon. Kaya naintindihan ko naman yan, pero kaya din hindi ka pwede maging senador. Pangalawa, pag tinignan mo, mas kumakampi pa si Robin Padilla sa China kaysa sa Pilipinas. Hindi po ganyan ang isang senador ng Pilipinas. Kung senador ka ng China, mas maintindihan ko po yung posisyon mo. Pero senador ka ng Pilipinas. At dahil doon, ang loyalty mo dapat ay sa Pilipinas, hindi sa China. Yang mga pagdedepensa mo sa China, sa kanilang pagwa-water cannon sa ating mga kababayan, sa pambabastos na ginagawa ng Chinese Embassy of Manila sa mismong kapwa-senador mo, okay lang sa'yo yan? Tapos pag sinabi mo kailangan may diplomacy, oo, kailangan may diplomacy and it works both ways. Di sabihan mo rin ng China na kailangan maging diplomatic din sila. Bakit sinasabi mo ng Pilipinas, kailangan tayo maging diplomatic, kailangan tayo maging mahinahon, pero hindi mo sinasabi yan sa China? Sabihin mo yan sa Chinese Embassy. Pambihira talaga yung ganitong mga senador eh. Dinedepensahan pa ang China kumpara sa Pilipinas. Tapos babalik ta rin pa ni Robin Padilla at sasabihin pa niya na ang mga nang-aaway sa China, ang mga totoong pro-China, dahil ginagawa daw nila yan para i-provoke ang China para daw mag-invade sa atin. Talaga? Yan ang reasoning na ginagamit mo? Yan ang isang reasoning ng duwag. Sorry I'm not trying to insult you, Robin. Pero kaduwagan talaga yung ganyang pag-iisip. O isa pang rason that we do not deserve him. Wala siyang alam sa pagiging senador. Wala siyang alam tungkol sa mandato niya na maging mambabatas. Para sa akin, walang tunay na pinaninindigan tong si Robin Padilla kundit ang kanyang pagiging maka-Duterte at maka-China. Yun lang ang nakikita ko eh. Kung tutuusin, naintindihan ko ba kung bakit siya maka-Duterte? Ang hindi ko maintindihan kung bakit siya maka-China. Ang hindi ko maintindihan kung may usapan tungkol sa China, lagi siyang pumapanig sa kampo ng China. Imbis na kumampi sa Pilipinas. Ito, isa pang rason kung bakit hindi natin deserve si Robin Padilla. Dahil hindi siya nakakadagdag sa maayos na diskurso. Alam po nyo, yung pang-iinsulto na ginagawa ni Robin Padilla ay hindi nakakatulong na lumawak ang ating pag-iisip at umayos ang ating mga batas. Hindi po yan nakakadagdag sa maayos na usapan sa loob ng Senado. At ang pagiging senador niya ay nakakababa lang lalo sa tingin ng tao sa ating Senado. Sa totoo lang, yung pumasok yung mga tulad ni Robin Padilla, halos nawala na nga yung ibig sabihin ng honorable. Kasi ang mga ganyang kilos, mga ganyang klaseng salita, yung pag-iinsulto at yung hindi maayos sa mga diskurso na nangyayari sa Senado kung andyan si Robin Padilla, ay hindi natin matatawag na honorable. Kaya para sa akin, tama yung asawa ni Robin Padilla. We do not deserve him kasi we deserve better. At sa susunod na halalan, sana talaga matauhan na yung ating mga kababayan na hindi na bumoboto ng basta sikat, basta nakamayan lang nila, basta idol.
Bumoto tayo ng mga tamang mambabatas na may kaalaman at marunong makipagdebate at makipag-usap ng maayos sa loob ng Senado. At kailangan bumoto na tayo sa mga tunay na mambabatas na talagang magseserbisyo sa ating bansa at sa ating mga kababayan. At hindi lang pumapasok doon para sa interes niyang sarili o kaya sa interes ng kanyang mga kakampi at mga kaalyado. At pag nangyari to na bumoboto na tayo ng mga honorable talaga na mga senador ulit at mga mambabatas, makikita natin ang pagbabago na hinahanap natin para sa ating mga kababayan at para sa ating bansa. Kayo, ano tingin nyo? Hindi ba natin deserve si Robin Padilla? Do we deserve better than Robin Padilla? O kaya ito na ba ang level ng mga politiko na deserve natin? Isulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nag-uusan mo ang mga ganitong klaseng content, please make sure to subscribe to all my social media accounts and consider being a paid subscriber as well. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.